Baby Francis! baby! Hi mga kalove! Ako po pala si Ulysses, ang bayot kay Atper Diliga. Ako rin Francis, ang guwapo perdioso. And we are the Family Love Team. At kung bago ka pa lang sa aming channel, Don't forget to subscribe. So ayan, nakakamiss po ang intro namin for today sa Badayu. Pero ngayon mga kalove, ay nababasa nyo nga po sa title mga kalove. Ngayon po ay I-update tayo sa ating mga alaga mabik. i-update tayo sa baboy. Mag-update tayo sa ating mga alaga. Kasi matagal na natin hindi na ipakita sa kanila. At ngayon, papakita natin. Tara, let's go. Yun nga mga kalab, i-update namin kayo sa baboy at talagang matagal din lumipas sa panahon na hindi na talaga malaki. So let's go na mga kalab, ang dami na natin sat-sat. Let's go! So, ngayon ipapakita ko po sa inyo mga kalab yung tatlong baboy na nabili namin mga kalab. Ito sila. Ito sila mga kalab, sobrang laki nila. Ayan. Ayan. At ito din po mga kalab. So ang pangalan, ayan po mga kalab ay mga lalaki po na baboy mga kalab. So si Bobby at si Chulo at yung isa naman ay si Choki. Okay. Oo, ano? At alam niyo po mga kalab, nabili namin sila nung January 12 at ngayon po ay March 17. So sila po ay 3 months na po na andito sa amin mga kalab at within 3 months ito na po yung kanilang laki mga kalab, diba? Sobrang laki, mataba. At ito din po. At alam niyo mga kalab, sobrang napaka-hassle talaga kasi kada oras po siyang mga kalab humihingi ng pagkain. Kaya yun, bago pa lang siya kumain mga kalab kanina, tapos yan kumain na naman mga kalab. Tapos ito po yung aming inahin mga kalab. Ilang buwan na yan, Big? So ito ay 6 months mga kalab. Sabi daw nila ay, yes, sabi daw nila mga 7 or 8 months ay pwede daw siyang ipabutakal mga kalab sa Bisaya pa. Kaya ito po siya mga kalab. Oh, Pwede na yan, batakalan. sobrang laki. Ayan po. Ayan, sobrang laki mga kalab, no? At mamaya mga kalab ay magpa-advise po kami sa inyo mga kalab kung ano po yung pwede i-advise niyo sa amin mga kalab. No? Ngayon ay maglilinisan muna natin yung ating mga alaga para mas more energy at more happy. So, Living, at kasama ko pala si Giselle. Si Giselle mo yung magwalis na mga dumi at ako naman yung magagamit ng tubig. So, Hi mga lang! okay, so Big. Dilaw na Big. Dali para mahilog. So ngayon mga kalab ay dahil tapos na silang nalinisan, so ngayon po ay papakainin na po natin sila at ang pinapakain po namin sa mga baboy namin ay Ultra Pack at syempre ginagamitan din namin ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ganon! OMG, ang ingay! Kaya ngayon ipapakainin namin sila mga kalab. Ang pagpapakain po namin dito sa aming baboy ay umaga at hapon, gano'n naman talaga. At pagka tanghali, pinapakain din namin sila pero hindi gaano kadami. At yun nga, hindi namin pinapawala yung vitamins nila na King's Vita Plus Animal Feed Supplement. At nakikita yung mga kalab, meron kaming sako dito. Ay nag-stock po kami dito ng mga pagkain po sa baboy tapos hindi namin sila nilalabas lahat. So kumukuha lang kami ng parang kalahati na nilagay po sa sako para syempre kapag umulan or gano'n. So syempre, iba din po yung nag-stock na pagkain doon at dito din mga kalab para hindi na siya para mahupas
po si Bisaya Bamboo, yun yung mga kalab. At dito mga kalab, nakikita nyo po, so ito po ay pagkainan po ng mga kalab sa baboy, sa dalawang baboy na si Bobby at si Chulos. At syempre yung isa rin mga kalab, kay Chucky din po yun mga kalab. Ayan. So, dalawang tabo po na ganito mga kalab yung pinapakain namin sa kanila. Kasi dalawa kasi si Bobby at si Chulo mga kalab, dalawa. Tapos nilalagyan din namin ng dalawang tubig na tabo mga kalab. Ayan. So, di ba noon nilalagyan na namin, hindi namin siya nilagyan ng tubig mga kalab. Pero ngayon ay sinanay na namin sila, nalagyan siya ng tubig para mas madali silang mabusog mga kalab. Kaya ito, papakainin na po natin yung ating baboy mga kalab. Ito mga kalab para po kay Chucky. Chucky. Tidak, batang yun. Ito pa. Tingnan nyo, napakamimis yung katawan ni Chucky, oh. At ito naman kay Bobby at kay Chulo. Okay. At ito naman yung gagawin namin inayin makalab. Ito yung papakain namin sa kanila. Ito isang balde. Pinaluan din namin ng tubig para mas mabilis na siya mabusog. Walang ingay kumain. Kasi itong gagawin namin inayin makalab kasi napakabait at magpapahimas, magpapalambing din yung aming bake makalab. Kaya naisipan ko ito na lang yung gagawin natin inayin bake kasi napakabait at magpapahimas din o magpaganon-ganon. At bagay din na maging inayin makalab kasi malapad yung katawan niya at madami yung boobs niya makalab. So ngayon po, ang itatanong po namin sa inyo or magpapa-advise kami sa inyo dahil madami ang nagsabi. Gumana na po yung kanyang sex life, di ba? Pero dapat daw within 7 to 8 months siya para kapag nanganak, talagang buo ang kanyang pagpanganak at walang madisgrasya at talagang perfect lahat, di ba? Ang itatanong ko po sa inyo, ano ba ang mas maganda? Kasi ito ay panganay siya. So ano ba ang mas bagay sa kanya kapag binubuntis na po yung inahin? Yun bang pag-e-inject or yun bang yung mismong baboy talaga yung magano sa kanya, magsisex sa kanya? Kasi may nagsabi na maganda daw yung inject dahil hindi na mahawaan yung baboy namin ng sakit or ipasex talaga siya kasi para buo talaga, para feeling sa akin mga kalab, mas comfortable kami doon sa baboy na talagang ipasex talaga siya sa baboy to baboy, hindi yung inject mga kalab kasi para mas maganda yung lahi, di ba? I-comment nyo dyan kung ano yung maganda, i-inject ba siya or yung baboy to baboy, ganun po. Alam nyo nung nauso po yung sakit dito sa amin minsan mga kalab ay parang wala din naman ako nadinig mga kalab na gano'n mo ganyan na nagkasakit dito dahil sa amin mga kalab talaga. Syempre ditong baboy namin nilalagaan namin ng maayos mga kalab, ayun pinapakain namin siya sa talagang saktong oras talaga mga kalab. Meron ng tagang time na talagang umiiwik talaga sila, kaya soon pangarap namin na magkaroon ng farm po ni Francis. At ito mga kalab talagang na-experience namin na medyo malapit kami sa bahay, talagang medyo nakakatakot baka mapabarangay tayo dyan, kaya talagang syempre kapag nagpaano tayo ng baboy dapat medyo malayo sa bahay. So dito kasi merong mga kalab medyo malapit po yung mga bahay dito. At yung mga big namin dito mga kalab ay yung inalaga namin ay tuwing oras-oras po ay pinalagi po namin pinilinisan talaga kasi alam ko naman na tuwing oras-oras talaga yan yung mga big na dumi-dumi. Hindi lang talaga maiwasan kasi normal lang yan siguro yan na bumabaho. Pero okay magkala kasi hindi naman palagi na lang bumabaho talaga. Sa mga hindi po nakakaalam, yung kulungan po dito mga kalab ay meron po siyang septic tank. Meron pong 4 na kulungan dito at again, dito sa amin mga kalab, pinagamit lang sa amin nito. Kaya siguro kapag hindi pa namin ito nabili na lupa at may gusto nang bumili, syempre aalis kami. Yes, 'di ba? Kasi syempre hindi naman sa atin 'yun. Huwag tayong mang-angkin na sa atin, 'di ba? Kasi medyo ang pangit din naman ng ganun. So ayun mga kalab, talagang busog na talaga sila dahil ayan, humihiga na sila. Ayan.
Humihiga na. Wag nang manghingi mamaya-maya ha. Baka manghingi na naman kayo ba? Oh, di ba? Sobrang laki mga kalab. At comment po kayo diyan kung magkano po ang kilo diyan sa inyo. Di ba? Dito sa amin, parang ano yung kilo sa atin dito, be? 85 lang. Mga 185 pero ngayon parang ano talaga mga kalab, hindi namin siya ibebenta ng 185 kasi Diyos ko day, ang pagkain sa baboy ang mahal na tapos with vitamins pa sila kaya Kung ganyan na po yung kilo ay kung 185 lang, hindi lang namin yan ibebenta. Papalakihin na lang namin kung para mas malaki pa yung kita namin. oo, kaya yun po yung ano namin, panibagong rules. Yes, maghanap muna kami ng mas malaki yung presyo sa kilo sa ating baboy bago natin ibebenta yan, be. Kung maliit niya ang kilo ay hindi natin ibebenta yan. Oy, bahala na dyan. Alam nyo mga kalabs, gusto namin i-share sa inyo. Alam nyo nung simula kami ay nag-ano ng baboy, talagang napansin namin, medyo maganda po yung pasok po ng pagkakaroon namin ng baboy. Kasi nung una, hindi sila matamlay. Talagang napaka-agresibo talaga nilang lahat. Nung unang baboy namin, di ba, na dito sa bahay, pa house blessing para syempre handa namin. At yung pangalawa na yung may polka dots, napaka-ano pa din nila, agresibo pa din nila. At ito yung pang-tatlo mga kalab, agresibo pa din. So, ano ba ang tawag dyan? Swerte ba kami? Dahil ba yan sa kamay? Or ano ba? So, i-comment nyo dyan kasi parang naleleto din kami, no? Kaya syempre mga kalab, talagang ang sarap sa feeling dahil sino ba naman mga kalab no? Yes. Nagkakaroon ng ganito, sobrang swerte na. At talagang laking tulong po ang pagninegosyo. Alam nyo, hindi tayo yumayaman sa pagtatrabaho natin dyan, ganyan. Mas yumayaman tayo sa negosyo natin, di ba? Pero, hindi namin sinasabi na mayaman kami ha. Sinasabi lang namin na parang ito ang paraan para, syempre, magkaroon lang tayo ng pera. Konti, medyo feeling natin mayaman na tayo, di ba? Pero wag nating ilagay sa ating ulo mga kalab, no? Dapat kailangan talaga natin na lumambo at magnegosyo din Yes, yung lumambo talaga. para more energy. Mas happy. Yes, correct. Kaya yun po mga kalab, yan muna yung update sa ating Vavoy. At maraming salamat din po mga kalab sa lahat po ng nanood. At syempre bago kayo malis, please don't forget to subscribe our YouTube channel. At kami ang Family Love Team, nagsasabing dapat love lang.